Kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. 2026, panimula ng ating deklarasyon. At bagaman last week ay nagdeklara na tayo ng Macarius Life, lagi nating idideklara na tayo ay super blessed sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, let's continue with our lesson series kasi nagbigay daan tayo sa simbang gabi. Di ba po? Kaya naputol po yung ating pag-aaral. So, ituloy na po natin. What is our lesson? Enjoying life under God's authority, part number 10. Yan. So, sabi ko nga nung nakaraan, kapag sinabi po natin o narinig natin ang salitang authority, anong ibig sabihin po nito? Otoridad, kapangyarihan, or karapatan. At kapag merong authorities, dapat hindi ka natatakot. Kasi alam mo, tutulungan ka nila. Tama ba mga kapatid? Amen. Not to punish you, pero kung tayo naman ay lalabag sa mga authority, we do not submit to their authorities, syempre, tayo naman po ay mapaparusahan din. And we have 3 channels of authority na wala dyan, pero dapat kabisado ninyo. Ang una po ay government. Pangalawa ay home or tahanan. At ang pangatlo ay church. No? So yon, government, home, and church. Lahat po yan may mga namamahala or authorities. Kaya dapat ay magpasakop tayo. Bakit? Our basic proposition, again, we can enjoy life under God's authority. Totoo po ba ito mga kapatid? Pag nag-submit ka ng iyong kalooban sa Panginoon, mag-i-enjoy ka sa buhay? Yes. At noong nakaraan po ang ating proposition number 3, reviewin lang natin. Next po is, we are what? Commanded to do it God's way. No? Ano mang bagay yan na pinapagawa ng Diyos, gawin natin ayon sa pamamaraan ng Diyos. Why? Next, doing it my way instead of God's way is what? Very dangerous. Sabi nga natin, very dangerous. Yan, mapanganib. Bakit? Kasi yung my way, man's way, pamamaraan mo. Ano bang ibig sabihin nun? Next po, my way or man's way is the wrong way and God's way is the right way. Do you agree with that? Amen po ba? Na ang pamamaraan natin madalas mali, pero ang pamamaraan ng Diyos is always the right way. Let me give you the verse. Proverbs 14:12, sabi diyan, there is a way that seems right to a man, but in the end, look at that, it leads to death. No? Kala mo tama ang iyong ginagawa, pero sa dulo, kamatayan or kapahamakan. Tama mga kapatid? Kaya dapat nagpapasakop tayo sa Diyos na buhay. Bakit? Isaiah 55 verse 8 to 9, my thoughts, says the Lord. Sino nagsasalita? Si Lord. My thoughts are not like yours. And my ways are, look at that, different from yours. 9, as high as the heaven are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Kaya naniniwala tayo na talagang mas marunong, mas magaling, at mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi kung hindi ka papayag, edi ikaw ng Diyos. Diba? Siya na lang ang susunod sa iyo. Pero buti na lang, our God is not like us. Yan. So, let's go back to the story of Cain and Abel. Yan. And see what are the errors of Cain's way. No? Yung may mga pamamaraan si Cain na mali at nagkaroon ito ng mga consequences by doing it my way or his way. Letter A is, everybody, wrong way of salvation. Review lang po tayo, no? Wrong way of salvation. Hindi nakita ni Cain na pinapakita pala ng Diyos ang tamang way o pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Bakit? Bakit siya hindi niya nakita? Kasi inunahan niya kagad ang Diyos. Nagalit kagad siya at na-high blood siya. So, kung ikaw ay pupunta sa isang church, just in case na, kunyari, napunta ka ron or nalipat ka,
ang lagi mo lang unang tatanungin ay ano ba ang salvation or kaligtasan na itinuturo nila. Sapagkat tayo po, ang tinuturo natin ay kaligtasan kay Kristo. It is called soteriology or the doctrine of salvation through Jesus Christ. Wala pong ibang kaligtasan na tinuturo tayo. Tungkol lang kay Jesus Christ. Bakit? Kung mali ang turo nila sa kaligtasan, delikado. Sabi sa katabi, delikado. Bakit? Kasi kaluluwa mo ang nakataya. Pwede kang pumunta sa langit or pwede kang pumunta sa impyerno. Kaya there are three major teachings about salvation. Silipin ulit natin para tumatak sa isip natin. Number 1 is salvation by works. Effort mo. Mabait ka, masunurin ka, kaya maliligtas ka. Number 2 is salvation by grace plus works. So half-half po yan. May gawa ang Diyos, may gawa ka rin. Kaya laging may kondisyon. Pero kung makikita po ninyo, brothers and sisters, yung number 1 and number 2, nakakapagod yan. Sabi sa katabi, nakakapagod yan. Yan. Bakit po? Kasi gagawa ka ng gagawa at darating ang araw, pag nakagawa ka ng mabuti, magyayabang ka na sa Diyos. Tama mga kapatid? Pero ang napakaganda, yung number 3. What is that? Salvation by grace alone. It is full grace. Hindi po half-half full grace. Bakit? Nailigtas ka dahil hindi ka mabait. Iniligtas ka kasi mabait ang Diyos sa iyo. Malinaw po ba mga kapatid? At dahil doon, hindi ikaw ang mapapapurihan, hindi tao ang mabibigyan ng glory, kundi glory to God alone. Can you hear amen? Amen. Acts 4:12, Jesus is the only one who can save people. His name is the only power in the world that has been given to what? To save people. We must save through Him, no? So napakalinaw, 'di ba? Si Lord Jesus lang ang kayang magligtas ng tao. Can I hear amen? Amen po ba? Wala nang iba, no? So let's answer the question, what is God's way of offering to God? Alam na natin yung sagot dito, tama? What is God's way of offering to God? Answer is blood is God's way, no? Kailangan mayroong dugo. Hebrews chapter 9 verse 22. Indeed, according to the law, almost everything is purified by blood and sins are forgiven. Only if blood is poured out. No? Sa King James, ang famous na word dyan ay without shedding of blood, there is no remission of sin. No? So sa madaling salita, kung walang dumanak na dugo, walang na isakripisyong dugo, walang lumabas na dugo sa katawan, walang kaligtasan. Buti na lamang ginawa ito ng Panginoong Jesucristo. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So ang tanong ay, next, bakit kailangan ng dugo? Bakit nga po ba? Andiyan ang sagot. Everybody? Because it foreshadows God's plan of salvation to man. No? Sa pamamagitan ng mga offering or burnt offering natin. Pag sinabi pong foreshadow, sabi nga natin foreshadows. Yan. Ito po ay prediction, paghuhula, or pagpapakita, or suggestion na ito ang gagawin ko. So ano yung gustong gawin ng Diyos? Ang kanyang plano, God's plan of salvation to man. Can you hear amen? Kaya itong si Cain po ay nagkamali sa kanyang pag-o-offer sapagkat hindi niya naintindihan na may plano pala ang Diyos na iligtas ang mga tao. Amen mga kapatid? At ang gusto ng Diyos, mag-aalay ka, magsasacrifice ka ng may dugo. Ibig sabihin, nagpakita na ng Diyos ng intensyon sa pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng dugo. Anong dugo yun? Tingnan nyo, nung Old Testament, dugo ng tupa. It is the blood of the Lamb. Pero in the New Testament, kaninong dugo na? Dugo ni Jesus. Sino si Jesus? Ang Lamb of God or Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Is that clear mga kapatid? Amen. So next, it is almost impossible for man not to die and have salvation. But look at the good news.
but God made a way for us. And His ways are what? Is far better. No? Imposible ng tao ay maligtas. Imposible na tayo ay makatakas sa impyerno. Napaka-imposible. Pero buti na lang ang Diyos ang namagitan. God made a way. Amen na kapatid? Siya ay gumawa ng daan. And here is our solid proof. Tandaan niyo po ito, Hebrews 9, verse 12. Everybody, once for all time. Sa Tagalog, minsana na lang, isang beses lang. He, sino yun? Si Christ, took blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves. Hindi raw dugo ng hayop, no? Na temporary lang ang bisa, kundi ano daw? He, Christ, took His own blood, no? Which is permanent, ang bisa, and with it, look at the result. With it, He secured our salvation forever. Alam nyo, pag binabasa ko yung verse na to, laging siyang-siya talaga ako. Bakit? Diyan mo mababasa na sigurado, secured ang kaligtasan na ginawa ni Kristo. Amen na kapatid? And do you believe in the Bible? Amen. Kaya yan po, makikita natin, dahil kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng permanente. Sabi mo nga, permanente na kaligtasan. Bakit permanente? Secured, not just now, forever. Sabi nga natin, forever. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. At paano tayo naligtas? Ephesians 2:8, yan, para hindi tayo magmagara. For it is by grace or charis you have been saved. True, ano daw? Faith or believing in Jesus. And this is not from yourselves, it is the gift of God, regalo. Bakit? Not by works, so that no one, no, walang magmamalaki, no one can boast. Amen po ba mga kapatid? So pag tinanong ka, bakit ka naligtas? Ang sasagot mo lang, naligtas ako dahil sa biyaya ni Kristo. Amen mga kapatid? So, next, therefore, you cannot mix grace and works. No? Mapapagod ka pagka grace ang lagi mong pinapairal, tapos performance mo naman, no? Hindi lang grace alone. So, ang basehan ng kaligtasan mo lagi ay nakakapagod. You cannot mix grace and work. Let me show you the verse. Here, Romans 11:6, and if by grace, then it is no longer by works. Linaw, no? Pag ito'y sa biyaya, hindi nagawa. If it were, grace would no longer be grace. Can you hear, amen? Kaya yung biyaya ng Diyos, patakan mo man yan ng 0.01 na gawa, no? Ambag mo sa iyong kaligtasan, hindi na puro. Tama ba mga kapatid? Hindi na purong kaligtasan yun kasi meron kang 0.01 na ambag. Pero buti na lang malinaw, no? Naligtas tayo dahil saan? Grace alone or sa biyaya lamang ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. Kaya purihin natin ang ating Diyos na buhay. Palapakan natin ang Panginoon. So, next? Who is God's way of salvation? Tinatanong, sino naman daw ang daan? Nakita niyo po ba yung drawing? Yan. Malinaw naman. Sino daw? He is Jesus. Amen na kapatid? Yung man ay nakahiwalay sa Diyos, pero naging tulay sino? Si Kristo. And look at this, John 14:6, Jesus answered. Ang sabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father. Hindi ka makakapunta sa Ama, sa langit, except through Jesus. So who is God's way to salvation? Jesus. Amen mga kapatid? Kaya kung pupunta ka man sa langit, ito ay dahil sa ating Panginoong Kristo. Shout amen. Amen. Next, letter B. Yan, dito tayo natapos. It is the wrong way of worship. No? Hindi nakita ni Cain yung tamang way or God's way sa pagsamba. Kasi sumamba nga siya, pero sa paraan na gusto lang niya. Ano bang gusto ng Diyos? May dugo. Pero siya, ang dinala niya ay gulay at mga prutas lamang. Kaya, not all worship are equally accepted to God. Do you believe that, mga kapatid? Hindi porke pumunta ka sa church, kumanta ka ng kaunti, tinaas mong kamay mo, worship na yon. Can you hear amen? Amen po ba? So, hindi mo matatawag na pagsamba yun, not unless ginawa mo kung ano ang nais ng Diyos na pagsamba. And we call that God's way of true worship. Can you hear amen?
So balikan natin ang kwento ni Cain. Genesis 4:3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil or ground as an offering to the Lord. No? So, ang binigay na alay ni Cain ay bunga ng lupa. Verse 4 to 5, then Abel brought the first lamb or young sheep born to one of his sheep, killed it, no, pinatay niya, and what happened? Gave the best parts of it as an offering. The Lord, look at that, the Lord was pleased, natuwa ang Diyos with Abel and his offering. But 5, but he rejected Cain and his offering. Cain became furious, nagalit siya, and he scowled in anger. No? So, remember, God do not look at the offerer, but the offering. Nakita niyo mga kapatid? Hindi niya tinitingnan. Sino nagbigay? Si Cain? Sino nagbigay? Si Abel? Hindi niya tinignan kung si Cain o si Abel. Anong tinignan ng Diyos? Yung iyong offering. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yung kanilang ibinigay sa ating Diyos na buhay. Kahit sino ka pa, kahit ano pang trabaho mo, ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang dala mo at kung ito ba ang requirement ng Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi pag hindi ito requirement ng Diyos, God will not accept your worship. So question is, next, why did God accept Abel's offering? Bakit tinanggap yung kay Abel? Andiyan ang sagot natin. Because of the blood. No? Dahil sa may dugo, no? May sakripisyo ng buhay ang ibinigay ni Abel. And for it was by faith, no? Sa pananampalataya ni Abel, nananampalataya siya na ang Diyos ay tutugon sa mga pangako niya sa buhay niya. Can I hear amen? Amen po ba? Pag nagbibigay ka ba sa Diyos, sinabi mo, Lord, huli ko na to, pero pag binigay ko sa iyo, nangako ka, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Ngayon na kapatid? So that's the offering. May sakripisyo, nasasaktan ka nga, yes, pero kahit masaktan man ang bulsa mo, umaasa ka sa iyong pananampalataya, kayang-kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng iyong binigay sa Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Kayo ba, pag nagbibigay sa offering, barya o yung sobra nyo lang? O, anong ibig sabihin? Nasasaktan ka ba? May sakripisyo ba? May dugo ba? No? Kumbaga, masakit ba sa'yo? No? Yan ang tinitignan ng Diyos. Can you hear amen? Kasi kung totoong nagbigay ka sa Diyos, kay maliit, kay malaki yan, pero alam mo ang halaga nito, pero inuna mo ang Diyos, ibabalik ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw ang lahat ng iyong pangangailangan. Can you hear amen? Amen. Sige, palapakan natin ng Diyos. On the other hand, next, why did God reject Cain's offering? Bakit nga naman? Anong sagot natin? Because there is no blood. Maliwanag. And look at that. The soil is cursed. So, God cannot accept anything that comes from the soil, that comes from the ground. Bakit? Marumi po ito eh. Sinumpa yung lupa, ayaw ng Diyos ng gulay, ayaw niya ng salad, ayaw niya ng mga tumubo na mga halaman. Bakit? Kasi curse, no? Sinumpa ang lahat ng tutubo rito. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Parang ang example niyan yung kangkong, di ba? Yung kangkong tumubo dun sa likuran ng bahay ninyo, sa malapit sa inyong kasilyas. Kukuha ba kayo doon? Pwede naman siguro, no? Pero mas pipili ka dun sa mga tubig-tubig na lang. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid. Kasi alam mo na lahat ng tutubo doon ay baka, syempre, masisip-sip niya rin yung nasa ilalim ng lupa. Can I hear amen? Amen. So God will not accept that because there's no blood. It is not God's way and it is cursed. Look at that. Genesis 3:17. And he said to the man, you listened to your wife and ate the fruit which I told you not to eat. No? Nakinig ka sa asawa mo, huwag kainin, kinain nyo. Because of what you have done, the ground will be under, curse. Sinumpa. You will have to work hard all your life to make it produce enough food for you. No? Tingnan nyo yan, dahil sa katigasan ng ulo ni Adan at Eva, naghirap ang tao
bago siya kakain ay, sabi niya, no, you will work hard. Magpapagod ka, tutatagaktak ang iyong pawis. Sabi nga sa The Message, you'll be working in pain all your life long, no? Sasakit ang likod mo, sasakit ang kamay mo, sasakit ang tuhod mo, in pain ka palagi hanggang sa ikaw ay mamamatay, magtatrabaho ka para kumain. Can you amen? So, napakahirap. So, anong gagawin natin? Next, if you want to worship God, what do we do? Worship Him in God's way. Sabi nga natin, God's way. Kasi ito yung pagsamba na kinakatuwa ng Diyos. Can you amen? So, tinanong natin kanina, meron bang pagsamba o worship na hindi tinatanggap ng Diyos? May alam ba kayo? Meron nga po mga kapatid. Meron. So, Romans 12 verse 1, sabi po rito, nakasulat, so then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Anong sabi? Offer yourselves as what? As a living sacrifice to God. Ano pa? Dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Can you hear amen? Ano yung tinatanggap ng Diyos na pagsamba, na alay? Living sacrifice. O sa Tagalog ay buhay na alay. Amen na kapatid? Ayaw niya ng mga patay na mga alay. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon ay mga buhay na pagsamba. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen po? Kayo po ba ay talagang buhay na alay mula sa Panginoon? Handa ba kayo magdala ng kaluluwa sa Diyos? Kayo ba yung mga ngako, Lord, hindi talaga ako papayag ngayong linggong ito na wala akong dala. Bakit ka makakapagdala? Kasi ikaw ay buhay na handog. Buhay ka ba? Tinan mo ang katabi mo, buhay ba? Ayan. Di ba? Kung patay ka naman, bakit naman sasabihin pa ng Diyos na magdala ka? Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Offer yourselves as a living sacrifice. That is the true worship that you should offer. Can you hear amen? Amen. So, madadala ba natin ang mga kapamilya natin sa ganang atin lamang? Hindi po, di ba? Hirap, pastor. Anong dapat natin gamitin? Pananampalataya. Nananampalataya ka ba sa Diyos? Siyempre, kung nananampalataya ka, unang ginagawa mo dapat, nagdadasal ka. Lord, sana madala ko si nanay. Lord, sana madala ko si ate. Lord, sana madala ko yung kaklase ko. Tama mga kapatid? Why? Hebrews 11:6, without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly wants to find Him. Amen na kapatid? So dapat po ay may faith. Anong ibig sabihin ng faith? May tiwala ka at naniniwala ka na ang Diyos kayang-kaya na dalin ang iyong kapamilya sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? At kapag nananampalataya ka, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Napiplease mo ang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? So, have faith. Sabihin sa katabi, have faith. Padadala mo rin yan. Amen mga kapatid? Alright, so let's continue with the last question na iniwan natin. Ano po yon? What is biblical worship? Dito po tayo natapos. Ano po ang sagot natin dyan? Next po. What is biblical worship? It is a spiritual activity within the limits of the scriptural truth. No? Himay-himay natin. Ano daw ang biblical na pagsamba? No? Ito ay spiritual na activity. Ibig sabihin po nito ay yung spirito mo ay gumagana sa pagsamba sa Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Sino po sa inyo ang talagang sumasamba sa Diyos? Kapag ba magandang tugtugan ay puspos ka, pero pag wala nang tumutugtog, ano nangyari? Ibig sabihin, hindi pala spirito mo ang sumasamba. Tama mga kapatid? Kasi kung ang spirito mo ang sumasamba, kay may tutugtog man, kay sentonado man, kay hindi magkatugma-tugma, ang mahalaga, ang spirito mo ay sumasamba sa Diyos na buhay. Can you hear amen? It is the spiritual activity within the limits of the scriptural truth. Ano po yun? It is the Bible. Dapat base, hango sa Biblia ang lahat ng ating pagsamba. Can you hear amen? So tonight, ang pag-uusapan natin ay biblical worship. Sabi mo nga, biblical.
worship. No, hindi lang basta pagsamba, kasi yung isip nga, pag kumanta ako, Lord, sumamba na ako. Pag naglagay ako sa basket, sumamba na ako. Pag nagpray ako, sumamba na ako. Brothers and sisters, tonight, let us talk about the biblical worship. Ano ang sinasabi ng Biblia na gagawin natin para masamba natin ang Diyos? Not my way, but God's way. Can you hear amen? Amen. So itinuro mismo ni Lord Jesus ang God's way na pagsamba. Alam na natin ang verse na ito, John chapter 4, verse 24. Everybody, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. No? Ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, invisible. At kung gusto mo siyang sambahin, ano sabi? Those who worship Him must worship in spirit and truth. Anong ibig sabihin na must worship in spirit? Meaning, dapat na born again na ang spirit mo. Can you hear amen? Na born again na po ba? Pumalakpak nga lahat ng na born again na sa spirit. So, ang ibig sabihin, pag na born again ang spirit mo, connected ka na sa Diyos Ama at sa banal na spirito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Because only those born again in spirit can truly worship God. Ulitin ko, ang mga na-born again lang ng totoo sa kanilang spirito, yun ang kayang sumamba sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi nauunawaan mo na yung gusto ng Diyos, ng ating Ama sa langit. Tama po o tama? Tama. Tama mga kapatid? So, balikan lang natin yung doctrine of anthropology. Ayan po pag sinabing anthropology, it's the doctrine of man. No? Anthro means man, pology means anthropol. Yan. It means man and ology means study. It is the study of man. Ano po yon? May tatlong bahagi tayo. Ano yon? Spirit, soul, and body. Tingnan nyo po ulit. Anong na-born again? Body ba? Hindi. Soul ba? Hindi rin. Anong naboborn again sa atin? It is our spirit. Very good. Kaya nga po, pag hindi na born again ang spirit mo, parang sinisilaban yung puwet mo. No? Sabi na, ang tagal naman ng pastor na to. Tama ba mga kapatid? Sino sa inyo parang sinisilaban ng puwet ngayon? No? Pag hindi na born again ang yung spirit, parang lutang ang isip. Sino ngayon ang lutang ang isip? Kaya naisara ko kaya yung bahay? Napatay ko ba yung kalan? Hello? No? Walang focus sa Diyos. Pag hindi na born again ang spirit, naiinip sa pakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, which is the truth. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, tanong ng iba, Pastor, paano naman kaming mga hindi born again? Ibig sabihin ba hindi kami makakasamba sa Diyos na buhay? Ang sagot natin dyan ay, well, pwede. Sige, sumamba ka. Pero darating ang araw, mawawala ka rin. Tama mga kapatid? Kasi hindi mo nakikita at di ka konektado sa kalooban at nais ng Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Bakit ba tayo nagpupunta ng Wednesday? Bakit ba tayo nagsisimba ng Linggo? Para mapakain natin ang ating mga espiritu at kaluluwa ng salita ng Diyos at lumakas tayo sa ating spiritual na buhay. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. So sabi diyan, you must worship Him in spirit and in truth. Ano yung truth? According to the Word of God. Ano po yung Word of God? Ang salita ng Diyos or ang katotohanan sa Biblia. Ibig sabihin, kung ano lang yung nakasulat sa Bible na pagsamba. Na amen po mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos na 20% ang ilagay mo sa iyong tithes? Ilan percent? 10. Tama? Pag sinabing 5%, safe ba yun? Hindi rin eh. Di ba? Ang maganda, kung ano lang ang nakasulat, yun ang mas safe na pag-aalay at pagsamba natin sa ating Diyos. Can you hear amen? Dahil ang salita ng Diyos mismo ay ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, siya rin mismo yon. Sabi nga ni Pastor Gani, ang tao nagkakamali, pero ang Biblia hindi po nagkakamali. Amen na kapatid? Kaya dapat biblical. Sabi mo nga biblical. Ang pagsamba mo, nasa Bible palagi. Can you hear amen? Amen po ba? John 17:17, sabi diyan, make them pure and holy
by teaching them your words of truth. No? Sabi rito, dahil sa Biblia, no? Nalalaman natin ang tama at totoong pagsamba. Ano nangyayari sa atin? Nagiging puro ka. Ano pa? Nagiging banal ka na. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi ka nagiging banal sa pagdadala ng Biblia. Nagiging banal ka pag nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. John 8:31 to 32. Everybody, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples." How? If you keep obeying my teaching. No? Totoong tagasunod ka ni Kristo pag sinusunod mo ang kanyang mga aral. 32, famous verse, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Amen na kapatid. Gusto nyo bang makalaya? Alamin natin ang katotohanan. Sapagkat ang totoong pagsamba ay pagsamba na nagpapalaya. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Dahil pag alam mo na ang turo ng Biblia, look at that, the truth will set you free. Tatanungin ko kayo, masaya po ba kayo na kayo nakalaya na sa dating pagsamba? Amen mga kapatid? Sa dati ninyong pananampalataya. Amen? Masaya po ba kayo na ngayon ay God's way na ang inyong pagsamba? Amen. Ikaw mismo magpapatunay. Mas maganda ngayon yung pagsamba kaysa dati sa pinupuntahan ko. Hindi ko naintindihan ang aming ginagawa. Amen mga kapatid? Amen. So tonight, let me share with you the rules of biblical worship. May batas sa mga pagsamba ayon sa Biblia. At bibigyan ko lang po kayo ng isa tonight. Number 1 is, everybody, the object of worship. Sabi nga natin, the object of worship. Pag sinabi pong object, yung receiver, no, of the attention or the purpose, receiver ng action. Halimbawa, may dala ka ngayon na piling na saging, inilagay mo dyan. Para kanino? Kay pastor ba o sa Diyos? Di ba? Kanino mo yun ibibigay? Who is the object of worship? So, sagutin natin ang tanong. Who is the object of worship? Anong sagot natin, everybody? It is none other than the one true God alone. Amen mga kapatid? Para kanino ang ating ginagawa sa lugar na ito? Ha? Para kanino po? Bakit kayo ngayon nandito? Pag nasagot ninyo ito, brothers and sisters, magiging tama ang inyong pagsamba. Ulitin ko ang tanong, bakit ka narito sa araw na ito? Bakit? O, pumalakpak nga po ang nagsasabing para kay Lord. Pumalakpak naman ang sabing para kay brother, para kay sister, no? Para kay pastor. Hello? Kung yun ang inyong object of worship, mapapagod ka. Amen na kapatid? Pero kung sumasamba ka dahil sa Diyos, brothers and sisters, you should offer your worship to the one true God alone. At ang Diyos na hindi nakikita ay pagpapalain ka. Can you hear amen? Amen po ba? Ang Diyos ba natin ay nakikita? Hindi po. Ano yung sabi kanina? God is spirit, invisible. Kaya hindi mo siya nakikita. Kaya dito sa church natin, look at that. Wala pong mga imahe, walang mga rebulto na gawa ng kamay ng tao. Can you hear amen? Pero ano ang Diyos natin? Ang Diyos na nararamdaman. Nararamdaman niyo po bang Diyos? Pumalakpak nga po ang lahat ng naramdaman ng Diyos. No? Ang Diyos na nagsasalita ngayon sa inyo sa pamamagitan ng lesson natin. Amen na kapatid? Yung iginagalang mo ng buong buo, nakikinig ka kahit sino man ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung binabasa mo ang salita ng Diyos kasi naniniwala ka yung salita ng Diyos ay Diyos din mismo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi God and His Word are one. Pag alam mo ang Biblia, kilala mo na rin ang buhay at tunay na Diyos na dapat mong sambahin. Can you hear amen? Kilala nyo na po ba ang Diyos na inyong sinasamba? Amen. Balikan natin sa Biblia. Exodus chapter 20, verse 3 to 6. Tagalog po ito ha. Sabayan nyo po ako mga kapatid. Everybody, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano yung una? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban kay Lord. 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, asan pa? Sa lupa o sa tubig upang sambahin. Amen mga kapatid?
Kasama ba yung wallet mo doon? Nalalagyan mo rin? Diba? Langit, lupa, kasama. Tama? Verse 5. Ibig sabihin sa wallet kasi minsan may iniipit tayong mga larawan doon. Imahe. Tama mga kapatid? Verse 5. Huwag mo silang, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay ano raw po? Mapanibughuin. Ano sa Tagalog? Seloso, matampuhin. Ang gusto ng Diyos, ako lang. Tama mga kapatid? Siya ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Hanggang saan? Look at that. Ikatlo at ikaapat na saling lahi. Let me explain that. Kawawa yung hanggang sa apo mo sa tuhod. Magiging mahirap ang buhay nila kapag sumasamba ka raw. Saan? Sa imahe o sa rebulto na hindi sa tunay na Diyos ng Biblia. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? Verse 6, ito naman po ang pambawi ng Diyos para hindi ka matakot. Ngunit, ipinapadama ko ang aking pag-ibig. Saan? Ito, matindi. Sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Palapakan natin ang Diyos na buhay. No? Pag sumasamba ka raw sa mga imahe, 3 hanggang 4 na salinlahi. Yung anak mo ngayon, yung anak mo manganganak, yung anak ng anak mo manganganak, hanggang doon ang sumpa ng kahirapan. Maliwanag mga kapatid? Pero pag mahal mo ang Diyos, anong pangako? Libu-libong salinlahi. Amen mga kapatid? Habang buhay, kayo ay sasagana. Bakit? Kasi papayamanin kayo ng Diyos na buhay. Ginari, amen? Amen mga kapatid? Now, if you read that, Exodus 20, 3-6, malinaw naman po nakasulat eh. Tama ba? Tama po mga kapatid? Malinaw po ba? Ano yung nakasulat? Huwag kang gagawa ng imahin. Amen mga kapatid? Amen po ba? At parehas po tayo ng Biblia na ginagamit po sa iba na mga pananampalataya. But with all due respect, no? Pasantabi po. Tanong natin ay, hindi kaya nila nabasa? O nabasa na kaya nila? No? Sa tingin natin, malamang, di ba? Pero nabasa man nila o hindi, ang totoo, the truth hurts. Tama mga kapatid? Masakit ang katotohanan. Tama ba mga kapatid? Sinabi na, alam mo naman na hindi ka kagwapuhan, tapos sinabihan ka pa ng pangit. Di ba? Sakit eh. Tama ba mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? No? Siguro nabasa na nila, but it hurts them. Hindi nila matanggap na ganun pala ang pagsamba na kanilang ginagawa. But do not judge them. Sabi sa katabi, do not judge them. Why? Sabi niyo po sa akin kung bakit. Baka kasi dati ganun ka rin. Tama ba? At dati mas masahol ka pa sa kanila. Tama mga kapatid? Kaya wag mo silang i-judge. However, anong gagawin natin next? The object of biblical worship is not to any idol or images. No? Para kanino ang worship? Hindi sa mga imahe, rebulto, or ayon sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Nakalagay yan sa verse na Exodus 23-5 and Psalms 115 verse 5. Kaya na lang magbasa. Sila yung mga Diyos na hindi nakakarinig, hindi nagsasalita, at hindi nakakakita. Amen mga kapatid? So, ang object of worship pala ng biblical na worship, hindi sa mga imahe. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? And for the sake po ng ating pag-aaral, papakitaan ko po kayo ng isang picture. Ang tanong dyan ay, next po. Yan, tingnan nyo po yung picture natin. Is it man's way or God's way of worship? You decide. Kayo pong sumagot. Is it man's way or God's way of worship? Ayon sa nabasa natin sa Exodus 20. Ha? Oh, di ba? Kayo pong sasagot niyan. Malinaw na sinasabi ng Biblia, wag gagawin ito. Wag gagawa ng imahe. No? Kasi ang Biblia, ang biblical way ng worship niya ay sambahin mo ang Diyos sa spirito, hindi nakikita, at sa katotohanan. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? But again, with all due respect, no, pasantabi po, lalo sa mga online natin na nanonood,
wag po kayong magagalit sa akin. No? Pakiusap ko lang po. At sa mga kapatid din natin, hindi namin po ginadjudge ang inyong pananampalataya, bagkos nire-respeto po namin ang inyong paniniwala. Can you hear amen? Amen po ba? Anong purpose natin? Bakit natin ito sinasabi? Nais nating makatulong. Sabi natin, makatulong. No? Para marinig nila ang katotohanan. Kasi sino magsasabi sa kanila? Mahal nyo ba sila, mga kapatid? Ang mga kapwa ninyo na may ganyan? Mahal nyo po ba sila? Amen, mga kapatid? Actually, tingnan nyo po yung kanilang ginagawa. Maganda at hangang-hanga po ako personally kasi matindi ang kanilang debosyon sa Diyos. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? O, tingnan nyo yan, nagpapakahirap sila. Kayo nga, sinabi ni Pastor, magdala lang ng isa, hindi naman kayo papawisan, pero hindi nyo pa nagagawa. Pero sila, halos matapakan or whatsoever. Are you with me mga kapatid? Maganda ang kanilang debosyon sa Diyos. At mas gaganda pa kung makakarinig sila ng salita ng katotohanan ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen na kapatid? Kaya sinasabi natin to. Bakit? Look at this, Romans 10:17. Everybody, kaya nga ang paniniwalay or faith nanggagaling saan? Sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Aral ni Kristo, turo ni Jesus mula sa Biblia. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Brothers and sisters, mababago lang ang kaisipan at pananampalataya ng mga mahal natin sa buhay na may ganyan pa ring mga paniniwala kung makakarinig sila ng salita ng Diyos. Iyan ang mission mo. Sabi sa katabi, it's your mission. Can I hear amen? Na makarinig sila. Paano sila makakarinig ng salita ng Diyos? Pag birthday mo, invitein mo sila sa church. Mga kapatid? Pag may Bible study sa bahay ninyo, paatinin mo sila para makapakarinig sila ng salita ng Diyos. At doon, mabubuksan ang puso at isip at ang spirito nila sa tamang pagsamba. You must worship the Lord in spirit and in truth. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, paano natin nasasamba ang Diyos sa spirito? Because of our born again spirit. Can you hear amen? 1 Peter 1:23, look at this. For through the living and eternal Word of God, you have been what? Born again. Paano ka na born again? Through the living and eternal Word of God. As the children of a parent who is immortal, not mortal. You see that? Maboborn again lamang po ang isang tao kung sila'y nakakapakinig ng Word of God, natatanim sa kanilang mga puso. Amen na kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po napakahalaga ng mission natin ngayong taon. Bring one soul. Next po. Bring and save one soul for Jesus. Amen na kapatid? Yung pinakamahalagang tao sa buhay mo, isa lang. Dalin mo sa Panginoon para habang lumalapit siya sa Diyos at nakikilala niya ang Diyos na buhay ng Biblia, siya na rin mismo ang dahan-dahan na magtatanggal ng mga hindi magagandang pagsamba, imahe at rebulto sa kanyang buhay. Hindi mo pipilitin. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Bakit? Kasi mas in love na siya sa tunay na Diyos kaysa dun sa mga nandun sa kanyang altar. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? And may mga patotoo po tayo na nangyari tungkol po sa mga kapatid natin dyan. Kasi voluntary nilang tinanggal kasi mahal na nila ang Diyos na hindi nakikita pero nararamdaman at tumutugon sa ating mga panalangin. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Sabi ng iba, Pastor, yung picture sa dingding, sa wallet ko, remembrance ko lang yon. Inaalala ko lang eka. Ang sagot ganito. Kapag ikaw ay nasa abroad, syempre naglalagay ka ng picture sa wallet. Tama kapatid? Ng iyong kapamilya. Bakit? Namimiss mo kasi. Remembrance. Tama mga kapatid? Pero pag umuwi ka na ng Pilipinas at kasama mo ng pamilya mo at ang misis mo, pero binuksan mo ang wallet at ang hinahalik-halika mo pa rin ay ang wallet, delikado ka. Tama ba mga kapatid? Kasi kasama mo na sila.
Ang Panginoong Kristo ay bumaba sa lupa, namatay, pagkatapos ng ikatlong araw ay nabuhay siyang muli. At ang sabi, He is Emmanuel, God is with us. Sumasa iyo ng Diyos, kaya hindi mo na kailangan ng larawan, hindi mo na kailangan ng imahe, sapagkat ang Diyos ay kasama na natin noon, ngayon, at magpakailanman. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos, ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya tingnan nyo, yung krus natin, wala ng tao. Kasi alam natin, umakyat na siya sa langit, pero siya'y nananahan ang Espiritu niya sa ating mga puso. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? O bakit? Anong pangako ng Diyos? Hebrews 13:5, Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang bagay na nasa inyo. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Hindi kita iiwan, isagani, ni pababayaan man. Amen mga kapatid? Malinaw po po yun mga kapatid. Kaya hindi na tayo gumagamit ng mga imahe at ribulto. Are you still with me mga kapatid? Amen. Now, tatanungin ko kayo, babalik pa ba kayo sa dating pagsamba na ginagawa natin? Babalik pa ba kayo? Yung lumalakad ng paluhod, orasyon kada 6 p.m., nobina, bisita iglesia, hahalik sa paan ng mga ribulto, magtitirik ng kandila, sasayaw ng nakapaa, kahit tirik na tirik ang araw, no? Kinakausap, nagdarasal ang mga imahe. Babalik pa ba tayo doon? Hello? Hindi ko po alam, no? Kung saan sa Biblia nakasulat yon, anong supporting verse, kaya nila ito ginagawa. Hindi ko alam. But for sure, ang alam ko po, that is man's way or my way of worship, not God's way. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Kasi nabasa na natin, natutunan na natin, ang tamang pagsamba, ang God's way of worship ay sambahin mo siya sa spirito at katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Deuteronomy 12:30-32, do not be trapped into following their example in worshiping their gods. Do not say, how do this nation worship their gods? I want to follow their example. No? Kapag sumasama ka sa mga ganong tao, mahihikayat ka, matatrap ka rin sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. No? Verse 31, you must not do this to the Lord your God. Huwag mong gawin sa Diyos mo. Nakakilala ka na sa tunay na Diyos. This nation have committed many detestable acts. Pag sinabing detestable acts, ano yan? Karumal-dumal, kasuklam-suklam o karimari-marim na kayayamot na mga bagay that the Lord hates, all in the name of their gods. Na maliit na G po yan, Diyos-Diyosan. They have even burned, tinan nyo, ang tindi, they have even burned their sons and daughters as sacrifices to their gods. No, grabe. Paganong pagsamba at ang ginagawa, sinusunog nila ang kanilang mga anak na lalaki at ang kanilang mga anak na babae. Amen mga kapatid? 32, carefully obey all the commands I give you. Do not add to them or subtract from them. Bakit nila nagagawa yon? Kasi hindi nila kilala ang Diyos ng Biblia. Kaya sabi dyan, huwag ka magdadagdag. Do not add. Do not subtract. Huwag ka magdadagdag. Saan? Sa utos ng ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Sapagkat kapag gumawa ka ng utos na gawa ng tao, ang tawag doon ay dogmatic. Sabi nga natin dogmatic. Yan. Gawa-gawa ng tao, pero pinapalabas nila, utos ito ng Diyos. Halimbawa, kinausap ako ng Diyos kanina. Lahat ng laman ng wallet mo, ilagay mo sa basket. Ngayon na. Amen mga kapatid? At dahil sa paniniwala mo sa iyong leader na hindi ka nagbabasa ng Biblia, mahihikayat ka. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid? Kasi nga, gagawin mo ito at ito'y iniutos ayon lamang sa gawa ng tao, hindi sa katotohanan ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Yes, pwedeng mangyari ito. Kaya nga po, ang tao ay uhaw sa pagsamba sa Diyos eh. Tama ba mga kapatid? Pag ang tao ay uhaw sa pagsamba sa Diyos, gagawin niya ano man ang sabihin ng kanyang leader. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Yan. Sabi po ng last verse natin, Hosea 4:6,
My people are destroyed for lack of knowledge. Tagalog, ang tao ng Diyos ay nawawasak kasi kulang sa kaalaman. Amen na kapatid? Sa NLT, my people are being destroyed because they don't know me. Hindi nyo kasi kilala ang Diyos nyo eh. It is your fault. Sino daw? You priest, no? Mga pari, even mga pastors na hindi kilala ang tunay na Diyos. For you yourselves refuse to know me, si Lord. Now I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will forget to bless your children. Ganun po katindi ang role ng mga priest, no, ng mga pari, ng mga pastor sa pagsamba sa Diyos. Bakit? Pag mali ang itinuro ni pastor na pagsamba, kahit pa sugatan mo ang katawan mo, hindi yan maririnig ng Diyos kasi mali ang pagsamba. What happened? Sabi ng Diyos, hindi kita pagpapalain. Hindi ko rin pagpapalain ang iyong mga anak. Amen po mga kapatid? Kasi mali ang iyong pagsamba at kulang ka sa kaalaman sa ating Diyos na buhay. Tatanungin ko kayo, kilala nyo na ba ang Diyos na sinasamba nyo sa lugar na ito? Palapakin nga natin ang Diyos na buhay. Sapagkat ang lalim ng iyong pagsamba ay depende sa lalim mo, sa pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Why? Next, again, the object of biblical worship is not to idols or images. Look at that. Not even to any creature or nature. Tama ba mga kapatid? Ang pagtunay na pagsamba, hindi sa mga tao, hindi sa hayop o anumang nilalang or nature, mga araw, mga buwan, hangin, no, lahat na sinasamba. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Maliwanag po ba ito? Maliwanag po ba? Bakit? Pag hindi natin alam, madami ang naloloko. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Kasi ang tao, ang sinasamba nila, yung leader na, no, ng samahan na iyan. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Amen lang ng amen. Nabubulagan na sila ng Satanas. Kaya dito po nabubuo yung mga kulto na mga grupo. Sabi nga natin kulto. Oh, bakit, Pastor? Mali ba ang mga kulto? Yes. Bakit? Ang mga kulto, pinapasunod nila ang tao sa mga batas na sila lang ang gumawa, hindi ang Diyos. At sinong nahihirapan? Ang mga tao. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At look at that. Karamihan sa kanila, kapag sila kumamal na ng maraming mga salapi, nasisilaw sila sa pera at sila na mismo ang sumasamba sa pera. And what we call that, he is a dangerous man with money on his pocket. Tama ba mga kapatid? Kasi darating ang araw pa nagpayaman yan, nakahawak ng malaking pera, papahirapan ng mga membro, at hindi lang yan. No? Marami pang evil. Sabi ng 1 Timothy 6:10, di ba? The love of money is the root of all evil. Kaya nga sinabi ng Diyos sa mga alagad, huwag kayo magdala ng pitaka. Bakit? Ayaw ng Diyos na ang mga lingkod ng Diyos ay mapapamahal sa pera. Can you amen? Sapagkat ang pera ang pinakamalaking karibal ng Diyos sa tunay na pagsamba. Can you amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Pastor, bakit pinakamalaking karibal? Tingnan mo nga, ang iba ay wala sa church, mas inuuna ang kanilang mga ginagawa sa mundo kesa sumamba sa tunay na Diyos na nagbibigay ng kanilang pera. Can you amen? Kaya mapalad kayo, pumalakpak kayo sa Diyos kasi inunan nyo ang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po mga kapatid. So finally, dalawa na lang, biblical worship. Everybody? Biblical worship is submitting under the authority of God and doing it God's way. Amen mga kapatid? Kilalanin mo muna yung Diyos, magpasakop ka sa tunay at buhay na Diyos. Ang makapangyarihan, ang banal na seloso na Diyos, ayaw niya na may iba kang sinasamba. And then obey what He wants in requirement of worship para sa Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Finally, sige tayo po tayong lahat. Tandaan ninyo ito para tama ang inyong pagsamba. Next po, everybody. The object of our worship must be ano? Must be the only one true God of the Bible. Isa pa nga po, the object of our worship must be the only one true God of the Bible. Amen na kapatid? Kung sasamba ka na rin lang, dapat ang object ng pagsamba mo para lang sa nag-iisang
tunay na Diyos ng Biblia. Can I amen? May natutunan po ba kayo? Next po, next week, to be continued, itutuloy natin yung number 2, the manner of worship. Pag sinabing manner, the right way, style, or method, tamang paraan sa tamang pagsamba. Are you excited? So, balik po tayo next week. So, what's our Macarius Challenge, everybody? Do it God's way and enjoy life. Isa pa nga po, do it God's way and enjoy life. What is the secret of enjoying life? Do it God's way. Sambahin mo siya sa spirito at katotohanan. Amen na kapatid? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat binuksan mo ang aming mga puso, aming kaisipan sa tamang pagsamba sa iyo, Panginoon. Na ikaw po ay tumitingin, Panginoon, sa aming spirito. First, we must be born again in our spirit. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!